Ang Bantay ng Bayan. Isang pagbabalik tanaw. Naaalala niyo pa ba? Naaalala niyo pa ba ang pakiramdam ng takot kapag dumidilim na ang langit? Noong ang bawat kanto ay may aninong nagmamasid. At ang bawat lakad pa uwi ay tila isang sugal. Kung makakarating ka pa ba ng buo sa pamilya mo, huwag nating kalimutan. Dahil ang katahimikan noon ay hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa sindak, ang dating Pilipinas. Bago ang taong 2016, ang ating bansa ay dahan-dahang kinakain ng isang lason. Ang lason ng droga. Nakikita natin sa ating sariling mga barangay. Ang mga tambay na lito ang isip, ang mga amang nawawala sa katinuan, at ang mga anak na nasisira ang kinabukasan dahil sa isang sachet ng kamatayan. Ang gobyerno noon, parang bingi. Ang batas, parang bulag. Ang mga drug lord na namamayagpag sa kanilang mga mansyon, habang ang ordinaryong Pilipino ay nagkukulong sa loob ng bahay. Tayo ang nakakulong, habang ang mga kriminal ang malayang lumalakad sa kalsada. Hanggang kailan? Iyan ang tanong nating lahat noon. Ang pagdating ni Tatay Digong. At biglang, may isang boses na nanggaling sa Davao. Isang lalaking hindi marunong mag-Ingles ng mabulaklak. Isang lalaking ang salita ay kasing gasgas ng tsinelas, pero kasing talas ng itak. Si Rodrigo Duterte. Hindi siya dumating para maging sikat. Dumating siya para maging close all button sa kaguluhan ng ating bansa. Sinabi niya ang mga salitang kinatakutan ng mundo. Pero hiningi ng ating mga puso, I will kill you if you destroy my country. Sa mga taga-ibang bansa, kalupitan ito. Pero sa isang inang gabi-gabing umiiyak dahil sa anak na nalulong, iyon ay isang dasal na. Sa wakas ay nasagot ang pagbabago na naramdaman. Aminin natin, sa 6 na taon na iyon, may nagbago. Naramdaman natin ang disiplina. Naramdaman natin na sa wakas, may tatay tayong handang makipag-away para sa atin. Ang mga kalsadang dati ay iniiwasan. Naging pasyalan na ng mga bata kahit gabi. Ang mga pusher na dati ay naghahari-harian, biglang naglaho at nagtago. Hindi ito tungkol sa politika, tungkol ito sa dignidad. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naramdaman natin na ang Pilipino ay hindi na basta-basta pwedeng apihin ng mga sindikato. Ipinakita niya na ang tunay na hustisya ay para sa mga biktima, hindi para sa mga salarin. Ang ICC at ang taong 2026. Ngayon, narito tayo sa taong 2026. 2026. Ang mga dayuhan sa The Hague, sa bansang Netherlands, ay nagtitipon-tipon. Sinasabi nila na si Duterte ay isang kriminal. Gusto nilang parusahan ang taong nagligtas sa atin. Pero itanong natin sa ating sarili, nasaan ba sila noong ang Pilipinas ay nilalamon na ng droga? Naramdaman ba nila ang takot natin noon? Madaling maghusga mula sa isang malinis at air-conditioned na opisina sa Europe. Madaling magsalita tungkol sa human rights kung hindi mo naman naranasang manakawan o mapatayan ng mahal sa buhay dahil sa droga. Ang tunay na hustisya, para sa atin, ang tunay na hustisya ay hindi nakasulat sa mga papel ng HRTCC. Ang tunay na hustisya ay ang kaligtasan ng ating mga anak. Ang tunay na hustisya ay ang kapayapaang naramdaman natin sa loob ng 6 na taon. Hindi kailangan ni Duterte ang medalya mula sa ibang bansa. Sapat na sa kanya ang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino. Siya ang nagsakripisyo ng kanyang pangalan, ng kanyang dangal, at ng kanyang kalayaan para lang magkaroon tayo ng mas magandang bukas, ang pangwakas. Kaya sa mga nakakalimot na, ito ang paalala, ang kalayaang tinatamasaan nyo ngayon na maglakad sa kalsada ng walang takot ay binayaran ng tapang ng isang lalaki mula sa Davao. Maaari nilang litisin ang kanyang katawan,
Pero hinding-hindi nila mabubura ang kapayapaang iniwan niya sa ating mga tahanan. Para sa bayan, para sa katotohanan, at para sa hustisyang tunay na nararamdaman. Kami ay nakatindig pa rin para sa iyo, Tatay Digong.